sa Maaksyong Rescue ngayong gabi. Dalawang kabataan sa Tondo na biktima ng hazing. Hindi mo sinasabi sa kanya kung anong nagagawa mo sa sarili mo? Galit pa nga naman ako. Yan lang, yung ano na yun, tatak na yun. Kuha mo yung mga Taong bayan, rumesbak sa mga suspect. At isang lalaking may problema sa pag-iisip sa Nueva Ecija. 8 buwan nang nakagapos. Sabi sa akin, pag hindi niyo yan itinali o ikinulong yan kapitan, baka mapatay namin yan o masaktan namin yan. Madalas nga yan, may hawak siyang kutsilyo at pumapasok bigla-bigla sa mga bahay-bahay. Kamusta mga igan? Ako naman Arnold Glavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Bilang ha. Baka ho pwede patignan natin yung anak nyo sa rescue. Pero pag natignan na, pwede na kami umalis. Tayo na. Ayusin ka. Uy, ano na? Nangipon ng damping. Sa ngalan ng kapatiran, ilang kabataan sa Tondo ang nagkasakitan. Ito ang tinutukan ng rescue sa Parola, Tondo. mga bandang 1 o'clock itong afternoon. Nakiusap sa akin yung magulang ng batang babae na kung pwede matulungan ko raw siya na kasi yung anak nga daw niya biktima nung sa hazing nung fraternity daw. Kasi po nung nakaraang araw, nung natutulog siya, nakashort siya, nakita ko yung pasa niya rito sa hita niya. Ngayon ginising ko siya, sabi ko sa kanya, na paano ka, bakit ganyan yung ano mo, hita mo, namamaga, nangingitim, parang kulay talong na nga eh. Sabi niya, wala to. Tapos sabi ko, umamin ka sa akin kung sino ang gumawa sa'yo niyan. Hindi siya kumibot. Alam kong member siya ng ng M5, pero hindi ko alam na nga mayroong hazing na nangyayari sa kanila. Hindi ako kasama yung babae dyan. Anak ko to. Hindi mo sinasabi sa kanya kung anong nagagawa mo sa sarili mo? Galit pa nga siya sa mama. Ha? Galit pa siya sa Uda, di ka na lang yung mama. Kaya na lang yung anak. Yan lang o, yung ano na yun, tatak na yun. Kuha mo yung mga makausap ko na yung dalawang batang babae na binanggit niya yung mga pangalan ng mga leader nila dyan sa Gate 5. Ginawan ko ng complaint. Ginagawa ng complaint yung nanay. Tapos, yun nga, pinalo up namin. Yung mga respondent nga yun, 25 years old, isa 22, saka isang 15, saka dalawang 17 years old ata. Ginawa namin, inimbitahan namin yung mga involved na kabataan na i-complain ng magulang na isa doon sa mga dalawang kabataang babae na biktima nga ng hazing. Ako naman, okay lang yun sa akin. Wala akong kumita. Nasama si Ricky? Ay, sila Ricky. Ma'am, nagpaliwanag lang kung bakit.
nyo kung ano. Sus! Bata ka na nangyari kayo sa ano nyo. Ang problema yun, ipaliwanag lang kung bakit. Ito lang yun. Sa akin, sang-ayon naman ako para maging maayos, malinis na sila. Maging maayos na yung ano nila dyan sa amin, para wala nang gulo. Tama nyo na nga. Pag-imbita namin, hindi namin akalain na mayroong mga kapitbahay doon na mayroon na palang masasama ang loob dahil sa mga nagagawa nila. Nagkaroon ng konting kumusyon, may kapitbahay na nagreklamo, may nandagok, hindi naman namin alam na gano'n ang mangyayari. Yung sa amin ay imbitasyon para mapag-usapan dito kung sila talaga yung gumawa doon sa pagpalo doon sa dalawang kabataang babae. Ang simpleng imbitasyon sa barangay na uwi sa away. May managot na kaya sa pagkakasala sa pananakit sa dalawang kabataang bugbog sarado sa hazing. Kasi nabigla din kami, hindi namin akalain na gano'n ang gagawin ng mga tao doon sa area. Meron naman tayong mga tanod na kasama doon sa area. Kaya sa tulong ng mga tanod, medyo naayos naman namin. Nadala namin dito sa tanggapan ng barangay yung mga suspect. May magulang dito na nag-complain na yung anak niya biktima ng hazing. Complainant mo ito. Ate, anak nyo. Dapat po sinabi niya po yung anak niya. Huwag ka magkakala. Saan yung medical? Ito, medical, oh. Hindi, nag-iisip po kami pagka may... So, inamin mo na nag-iisip ka. Pagka may ginawa ka man, baka may ginawa po siyang mali sa ano namin. Tatakalan ko. Ha? Para ano, yung nag-iisip po kami ng mali, hindi po kami ganun. Hindi kayo nag-hazing ng bagong recruit? Hindi po, siyempre, kasama naman po talaga yun. Oo, kasama. Di, meeting, inamin mo. Hindi naman po mataas yung bigay. Sa akin, akala ko, barkada lang. Hindi ko man nakalain na ganun ang mangyayari. Kasi hindi naman lahat ng oras lagi ko sila kasama eh. Kahit anak ko sila, hindi ko hawak ang isip nila. Di ba marami pang complaint dito na... Ha? Pero ibig sabihin, nagkamalang kaya yun. Bakit nakarating dyan? Nakarating dyan ba nakarating? Ha? Oo, yun lang kayo. Ibig sabihin, kasama nga kayo doon. Kung pumapalo, hindi taga dyan. Sumagot kayo. Kung anong, kasi dapat yung bago nyo gawin yan, pinag-isipan nyo yan eh. Matagal na kayo Pero pinapakapalan namin, parang alam nyo dahil maraming report dito sa amin. Matagal na. May nare-receive kami ng mga complaint na meron nga daw dyan na sa Gate 5, mga kagrupo ng kabataan na kung minsan meron nga daw nag-hazing. Meron din sa aming report na sila nga din yung nasasama, nadadawit doon sa riot. Yung nakalaban mo kanina, may complaint din dito yon Sila po may kasalanan. na binubulabog nyo yung lugar nyo. Nandun doon yung mag-ingay kayo. Hindi po kami nag-iingay. Nandun doon yung mag-riot kayo. Mga bata po nag-iingay doon. Ibig mo sabihin, mga sinungaling yung mga yun. Kasi sinungaling po talaga yun. Ang ibig ko sabihin, kung kayo, wala kayong grupo dyan, yung grupo-grupo nyo na yan, kung sa pagtungtong ng alas 10, wala na kayo dyan,
Ang problema, minsan dumadaan kami, nandun pa kayo sa gitna ng kalsada eh. Huwag nyo na magkita yung pangalan, ilan lang po kayo? Ha? Diyan lang yung mga 5 lang? Ibig sabihin marami pala kayo. Ilan taon? Hindi po kami nagpapasok ng ano eh. Anong ilang taon ang... Mga 16 mataas po. 16 pataas, minor dealer pa rin. Kaya kayo ba nag-recruit ko kung sa sila? Sabi ko sa mga pasok sa amin. Hindi ba naman sumali ng ibig Kahit na Ah? minamili sila, kahit gusto nila. Kung saan sila sumasali, hindi nyo ni-recruit. Sinapi nyo, alam nyo minor dealer. Ang iniisip ko namin, hindi mo namin inaano. Hindi nyo inano. Wala masyadong... Hindi nyo masyadong pinapalo. Gusto nyo nakokontrol nyo. Kahit po tanong nyo dito. Hindi nga, ibig sabihin pag pinalo nyo ng malakas tapos dadating doon, palo, mahina na lang. Magayan pa rin. Isipin mo yun, 1 week na daw yung palo niya pero makikita mo yung lakay dito. Sa Ito ito. yung data niya naman po, ano eh, yung po sa May 20 yun. Binigyan po siya. Yung mga respondent, hindi naman sila umamin na sila yung pumalo daw doon sa 2 kabataang babae. Samahan? Samahan lang? Samahan para sa karambulan. Kapatira yan, kapatira. Dahil unang-una pa lang, pagkuha nyo ng minor de edad, alam nyo na may kaso na kayo. Ito minor de edad hindi yan. Ito minor de edad hindi yan. Minor de edad hindi yan. Kaso pa nga no? Humingi kami ng konting advice sa kapulisan natin. Dinala nga natin sa presinto kasi yun nga, binigyan kami ng advice na siyempre minor de edad. So siguro siguro bukas bigyan na lang namin ng counseling tong mga batang to. Sa ngayong gabi ang plano ng mga magulang pansamantala dito lang daw muna sa barangay. Baka bukas ng umagang-maga kukunin daw nila at para safekeeping lang muna. Kasi meron nga konting komusyon doon. Baka madamay na naman sila. Gusto ko lang mangyari sana, padalain na lang sila para hindi na nila ulitin. Once na inulit nila ulit, pwede na silang tuluyan. Siyempre, kahit sino magulang, hindi naman sangayon sa ganun na ginagawa eh. Bala ko nga yan iuwi namin na probinsya para iwas sa mga barkada. Siguro ang may bibigay ko na lang na tip sa mga magulang na dapat pilitin nila mapag-aral yung mga anak nila para sa gayon ay hindi na papabarkada. At saka siguro yung tamang pagsubaybay, yung bigyan nila ng hindi lang sa barangay ang curfew, kundi doon mismo sa loob ng tahanan nila. Magtakda sila ng tamang oras para yung mga bata nakikita nila sa loob ng tahanan nila.